打国际城了。打国际城啊！他说那是什么东西啊？ Sa ngayon sa sandaling ito, isang pamilya ang nakaupo sa isang silid ng hotel sa Dubai at pinapanood ang pag-update ng mga presyo ng eroplano sa isang screen. Ang pinakamurang upuan papuntang London ay $15,000. 3 buwan na ang nakalilipas, 800 ito. Mayroon silang $550,000 na nakatali sa isang apartment na hindi nila maipagbili, sa isang gusaling hindi pa tapos, sa isang pamilihan kung saan umalis na ang mga mamimili. Ang visa na binili nila upang makatakas sa kawalang tatag ng mundo ang siyang eksaktong dahilan kung bakit hindi nila ito maiwan. Hindi sila mahirap. Hindi sila malas. Sila ang mga taong sumunod sa lahat ng sinabi sa kanila ng sistemang pinansyal at sila ay nakulong. Ito ang Dubai noong 2026 at hindi nag-iisa ang pamilyang ito. Mayroong isang numero na nasa sentro ng buong kwentong ito. $550,000. Yan ang minimum na puhunan na kinakailangan upang bumili ng UAE Golden Visa. 10 taon ng legal na paninirahan, 10 taon ng santuwaryo, 10 taon ng pag-access sa isang ecosystem ng pananalapi sa mundo na gumugol ng 2 dekada sa pagkumbinsi sa pinakamayayamang tao sa mundo na ang kasaysayan ay hindi makakarating sa kanila dito. Daan-daang libong tao ang nagbayad nito. $63 bilyong na pribadong kayamanan ang pumasok sa Yabershab AEE noong taon bago magsimula ang tunggalian. 9,800 milyonaryo ang dumarating bawat taon. Higit pa kaysa sa anumang ibang destinasyon sa mundo. Ang pera ay hindi maingat na dumarating. Dumarating ito ng may lubos na kumpiyansa ng mga taong tumingin sa bawat magagamit na senyales at napagpasyahan na ang Dubai ang makatwirang pagpipilian. Nagbago na ang mga senyales. At ang mga taong lubos na nagtiwala sa kanila ay ang mga taong hindi na makakalabas. Ang Dubai ay hindi isang balita ngayon. Ito ay isang pagtutuo sa pananalapi. At ang mga taong naninirahan sa loob nito ay hindi biktima ng malas. Sila ang pinakabagong kabanata sa pinakamatandang kwento na naibahagi ng pera. Ang kwento ng kung ano ang mangyayari kapag ang pinakamahal na pangako sa mundo ay nagtagpo sa pinakamatandang katotohanan sa mundo. Ang katotohanan ay ito. Ang kapital ay maaaring bumili ng malapit sa kaligtasan. Hindi pa ito kailanman, sa buong naitalang kasaysayan ng pananalapi, ay nakabili ng kaligtasan mismo. Upang maunawaan kung ano ang nangyayari sa Dubai ngayon, kinakailangang maunawaan kung ano ang ibinebenta ng Dubai at kung gaano kahusay ang pagbebenta nito. Hindi ito isang lungsod na natisod sa pagiging isang pandaigdigang sentro ng pananalapi. Ito ay dinisenyo, sadyang ginawa at sa napakalaking gastos upang maging isang lugar sa mundo kung saan ang kalkulasyon ay palaging may katuturan. Walang buwis sa kita. Walang buwis sa kita sa kapital. Walang buwis sa mana. Isang legal na balangkas na binuo upang mapaunlakan ang mga estrukturang pinansyal ng pinakamayayamang individual at institusyon sa mundo. Isang merkado ng real estate na lubos na tumaas ang halaga sa isang jurisdiksyon na sa mahabang panahon ay nadama na tunay na matatag. At higit sa lahat, isang heograpiko at pampulitikang posisyon na nagpapahintulot sa Dubai na ipakita ang sarili bilang neutral na lugar. Isang lungsod na walang alitan, walang utang na loob sa digmaan, at nakatayo sa sangandaan ng Europa, Asya at Africa bilang isang permanenteng ligtas na daanan para sa kabisera ng mundo. Ang Dubai International Financial Center, ang DIFC, ay naging pisikal na pagpapahayag ng pangakong yon. Ngayon ay namamahala ito ng $1.2 trilyong.
Ang bilang na iyon ay nararapat sa isang sandali ng tunay na pagsasaalang-alang dahil ito ay kumakatawan hindi lamang sa kayamanan, kundi pati na rin sa kumpiyansa. Ang naipon na desisyon ng libu-libong institusyon, mga tanggapan ng pamilya, mga soberanong pondo, at mga pribadong individual na ilagay ang kanilang buhay pinansyal sa loob ng isang jurisdiksyon batay sa isang paniniwala na ang Dubai ay mananatili kung ano ang palagi nitong ipinapakita. Matatag, neutral, ligtas. 63 bilyong dolyar na pribadong kayamanan ang pumasok sa UAE noong isang taon bago magsimula ang tunggalian. Hindi ito dumating ng maingat. Dumating ito ng may kumpiyansa ng mga taong tumingin sa mga magagamit na ebidensya at nagtapos na ang panganib ay minimal at ang gantimpala ay totoo. Hindi sila nagkamali na tingnan ang ebidensya. Ang ebidensya noong panahong iyon ay sumuporta sa konklusyon. Ang hindi maipakita sa kanila ng ebidensya, ang ebidensyang hindi kailanman nagpapakita ng sino mang gumagawa ng desisyon sa pananalapi sa totoong oras. Ano ang nangyayari ngayon sa Dubai? Isaalang-alang ang isang partikular na tao. Hindi isang institusyon, hindi isang portfolio, isang tao, isang British property developer. Tawagin siya kung ano siya, isa sa 16,500 milyonaryo na umalis sa United Kingdom noong 2025 lamang, ang pinakamalaking pag-alis ng mga mayayamang individual na naitala ng anumang bansang Europeo sa modernong kasaysayan ng pananalapi. Dumating siya sa Dubai 18 buwan na ang nakalilipas na may dalang 3 milyong dolyar, isang golden visa, 2 anak sa isang internasyonal na paaralan sa Palm, at ang lubos na paniniwala na ginawa niya ang pinakamatalinong desisyon sa pananalapi sa kanyang buhay. Ibinenta niya ang kanyang ari-arian sa London bago pa man maganap ang mga pagbabago sa buwis sa UK. Inilipat niya ang kanyang rehistrasyon sa negosyo sa DIFC. Bumili siya ng 2 off-plan apartment bilang mga investment property na parehong mas mababa na ngayon ang halaga kaysa sa kanyang binayaran. Wala ni isa sa mga ito ang may bumibili, na parehong legal na nababawasan ng istruktura ng pagbili na ginamit niya para maging kwalipikado para sa visa. Nag-aaral pa rin ang kanyang mga anak. Narito ang kanyang mga ari-arian. Ang kanyang pag-alis sa ngayon ay nagkakahalaga ng 15,000 dolyar bawat upuan sa isang flight palabas ng isang paliparan na tumatakbo sa pinababang kapasidad, kasunod ng pinsala sa missile. Mayroon siyang 4 na upuan na bibilhin. Mayroon siyang mga ari-arian na hindi niya maaaring i-liquidate. At mayroon siyang visa na naglalarawan sa eksaktong legal na wika kung paano siya pumasok. At walang sinasabi tungkol sa kung paano siya umaalis. Hindi siya isang edge case. Siya ang median na kwento ng Golden Visa noong 2026. Ang programang Golden Visa sa disenyo nito ay isang obra maestra ng financial product engineering. Ang mga gobyerno ay nagbebenta ng residency sa loob ng maraming siglo. Ang prinsipyo ng pagkamamamayan sa pamamagitan ng pamumuhunan ay hindi bago at hindi natatangi sa UAE. Ang nagpaiba sa bersyon ng Dubai ay ang katumpakan ng pag-target nito. Hindi ito nagbebenta ng residency sa mga taong gustong maging Emirati. Nagbebenta ito ng paninirahan sa mga taong gustong manatili kung ano talaga sila. Mayaman, madaling lumipat sa ibang bansa, sopistikado sa pananalapi. Ngunit may karagdagan na legal na angkla sa isang jurisdiksyon na nag-aalok ng isang bagay na lalong hindi kayang gawin ng kanilang mga bansang pinagmulan. Katiyakan. Katatagan. Ang pakiramdam na anuman ang mangyari sa London o Moscow o Mumbai o Beijing, mayroong isang lugar kung saan ang mga patakaran ay hindi magbabago sa isang iglap
kung saan ang rehimen ng buwis ay hindi magbabago sa ilalim nila, kung saan ang kanilang mga ari-arian ay mananatiling kanilang mga ari-arian. Noong 2025, 16,500 at 500 milyonaryo ang umalis sa Britanya sa isang taon. Ito ang pinakamalaking pag-alis ng milyonaryo na naitala ng sinumang bansang Europeo sa modernong kasaysayan ng pananalapi. Ang agarang sanhi ay isang serye ng mga pagbabago sa patakaran sa buwis na nagtatarget sa mga residenteng hindi naninirahan, mga taong nag-istruktura ng kanilang buhay pinansyal sa paligid ng palagay na ang Britanya ay patuloy na mag-aalok sa kanila ng paborableng pagtrato at natuklasan sa loob ng isang badyet na ang palagay ay mali. Marami sa kanila ang pumunta sa Dubai. Sumali sila sa isang pipeline na naghahatid na ng 9,000 at 800 individual na may mataas na net worth sa UAE bawat taon. Higit pa sa anumang ibang destinasyon sa mundo. Dumating sila dahil may katuturan ng mga numero, dahil ang pamumuhay ay pambihira, at dahil ang Dubai, pagsapit ng 2025, ay matagumpay na naiposisyon ang sarili bilang lohikal na destinasyon para sa sinumang ang relasyon sa sistemang pinansyal ng kanilang bansang pinagmulan ay naging komplikado. Hindi sila mali tungkol sa mga numero. Hindi sila mali tungkol sa pamumuhay. Ang hindi nila maaring mamodelo na hindi sapat na natimbang ng kahit anong modelong pinansyal sa anumang tanggapan ng pamilya o pribadong bangko sa mundo, ay ang geopolitical variable na ngayon ay muling sumusulat sa bawat kalkulasyon na kanilang ginawa. Ang tunggalian sa pagitan ng Iran at US at Israel ay hindi dumating ng walang babala. Ang mga tunggalian na ganito kalaki ay hindi kailanman nangyari kung babalikan. Ngunit ang mga pamilihang pinansyal na nagpepresyo sa mga asset ng Dubai noong unang bahagi ng 2025 ay hindi nagpepresyo sa partikular na senaryo na nagaganap ngayon. Ang senaryo kung saan ang Dubai mismo, ang neutral na lugar, ang ligtas na daanan, ang pader sa likod kung saan nakapatong ang $1.2 trilyong ay nagiging isang heograpiya na mahalaga. Ang Burj Al Arab, ang gusaling naging pandaigdigang pinaikling pangalan para sa imposibleng ambisyon ng Dubai. Ang hugis-layag na tore na lumitaw sa mas maraming brochure ng pamamahala ng kayamanan at mga materyales na pang-promosyon ng Golden Visa kaysa sa anumang ibang imahe sa kasaysayan ng lungsod, ay nasusunog ng mga bumabagsak na debris ng drone. Ang litrato ay naglalakbay sa buong mundo sa loob ng ilang minuto. Ang Fairmont Palm kung saan ang isang suite ay mas mahal bawat gabi kaysa sa kinikita ng karamihan sa isang buwan, ay sumipsip ng isang pagsabog. Ang Dubai International Airport kung saan milyon-milyong tao ang lumilipat bawat taon at kung saan ang buong pag-angkin ng lungsod na isang pandaigdigang sentro ng transit ay pisikal na ipinapahayag, ay nakakaranas ng pinsala sa missile? Hindi ito mga abstraksyon. Ito ang mga partikular na pisikal na pangyayari na ngayon ay nasa loob ng mga modelo ng panganib ng bawat institusyon na may kapital sa Dubai, at ang mga modelo ay binabago sa totoong oras. Sa isang lugar sa DIFC ngayon ay mayroong isang trading floor na 14 na buwan na ang nakalilipas ay isa sa mga pinakamasiglang kapaligiran sa pananalapi sa mundo ng umuusbong na merkado. Ang mga screen ay nakabukas pa rin. Ang mga terminal ng Bloomberg ay gumagana pa rin. Patuloy pa rin ang paggalaw ng datos, mga presyo, posisyon, risk weighting, ang numerical heartbeat na $1.2 trilyong sa mga managed asset. Ngunit walang laman ang mga upuan. Ang utos ng Goldman Sachs na magtrabaho mula sa bahay ay dumating noong Martes ng umaga, 3 linya sa isang internal na komunikasyon. Walang drama, walang paliwanag na higit sa naunawaan na ng lahat sa gusaling yon. Sumunod ang CT sa loob ng ilang oras.
Sumunod ang Standard Chartered kinabukasan. Tinipon ng mga taong nakatanggap ng mga mensaheng iyon ang kanilang mga laptop, access card, at anumang personal na gamit na nakalagay sa kanilang mga mesa. Naglakad sa isang lobby na amoy pa rin ng particular na mamahaling air conditioning na ginagamit ng mga five-star financial institutions. Sumakay sa mga kotse na nagdadala sa kanila sa mga apartment at villa sa buong lungsod. At nagsimulang magtrabaho mula sa mga silid na hindi kailanman idinisenyo upang maging sentro ng nerbiyos ng $1 trilyon na ecosystem sa pananalapi. Naroon pa rin sila. Patuloy pa rin ang trabaho. Ngunit walang laman ang palapag at ang isang walang laman na palapag ng kalakalan sa isang lungsod na nagtayo ng buong pagkakakilanlan nito sa enerhiya ng palapag na iyon ay hindi isang maliit na pagsasaayos sa operasyon. Ito ay isang senyales. At ang mga taong marunong magbasa ng mga senyales ay malinaw na binabasa ang isang ito. Ang mga taong tumatanggap ng mga order na work from home ay, sa maraming pagkakataon, ang parehong mga taong pumili ng Dubai dahil sa pakiramdam nito ay kabaligtaran ng isang sitwasyon ng work from home. Dumating sila para sa opisina. Dumating sila para sa sentro ng pananalapi. Dumating sila para sa purong enerhiya ng isang lungsod na, sa loob ng isang dekada, ay isa sa mga pinakadinamikong kapaligiran sa pananalapi sa mundo. At ngayon, nakaupo sila sa mga apartment at villa na may mataas na presyo dahil sa kanilang kalapitan sa enerhiyang iyon, sa isang lungsod na humihiling sa kanila na lumayo sa sentro. Pinapanood ang mga departure board sa isang paliparan na tumatakbo sa ilalim ng mga kondisyong walang sino man ang nagmodelo noong pinirmahan nila ang kanilang lease. Ngayon, isaalang-alang ang paglabas. Dito ay pinapakita ng Golden Visa ang pinakamalalim na istrukturang ironiya nito. Ang ironiya na walang material na pangpromosyon, walang presentasyon ng pamamahala ng kayamanan, at walang consultant ng residency by investment ang direktang tinugunan. Ang Golden Visa ay isang dokumento ng pagpasok. Inilalarawan nito sa mga tiyak na legal na termino ang mga kondisyon kung saan maaaring manirahan ng isang dayuhang mamamayan sa UAE. Hindi nito inilalarawan dahil hindi ito kailanman idinisenyo upang ilarawan ang mga kondisyon kung saan maaaring umalis ng mahusay ang dayuhang mamamayan kapag naging apurahan ang pag-alis. Ang mga presyo ng paglipad palabas ng Dubai ngayon ay hindi ang mga presyo ng isang normal na merkado. Ito ang mga presyo ng isang merkado kung saan ang demand ay tumaas ng hindi simetriko, kung saan ang isang malaking bahagi ng isang lungsod na may 3 milyong tao, isang lungsod na ang populasyon ay humigit kumulang 70% ng mga dayuhang mamamayan, ay sabay-sabay na muling kinakalkula kung ito na ang oras para umalis. Ang mga upuan para sa business class papuntang London ay nakalista sa $15,000. Ang mga ruta papuntang Singapore, ang lungsod na pinag-uusapan na sa mga lupo ng pananalapi bilang susunod na lohikal na destinasyon para sa mga kapital na tumatakas mula sa Gulpo, ay may presyong mas mataas kaysa sa kanilang normal na pamasahe. Ang ilang mga ruta ay nagpapakita ng kawalan ng availability. Ang paliparan na namamahala pa rin sa mga kahihinatnan ng operasyon ng pinsalang natamo nito ay hindi gumagana sa normal na kapasidad. At ang mga taong nagsisikap na umalis ay natutuklasan na ang infrastruktura sa pananalapi na kanilang itinayo para sa kanilang diskarte sa paglabas, ang likididad, ang kadaliang kumilos, ang internasyonal na maililipat na kayamanan na dapat sana ay gawing permanente silang malaya, ay hindi gaanong mapakilos kaysa sa kanilang inaakala dahil narito ang mga asset. Ang real estate na nagkwalipika sa kanila para sa Golden Visa, ang mga apartment, ang mga villa, ang mga off-plan development na maaasahang tumataas hanggang sa buwan na hindi sila, ay hindi likido.
Hindi ito kailanman naging likido sa paraang likido ang isang bank account o isang brokerage portfolio. Niraranggo ng UBS ang Dubai bilang panglimang pinakamataas na panganib sa real estate bubble sa mundo bago naganap ang unang kaganapan ng tunggalian. Sa isang pagsusuring inilathala bago pa man mapaputok ang anumang missile, hinulaan ng Fitch ang 15% pagwawasto sa mga presyo ng ari-arian sa Dubai na dulot lamang ng dinamika ng labis na supply na nabubuo na 210,000 bagong unit ng pabahay na pumapasok sa isang merkado na nagpapakita na ng mga unang sintomas ng kawalan ng balanse sa pagitan ng supply at demand, doble sa bilang ng mga unit na naihatid sa nakaraang 3 taon. Ang tunggalian ay hindi lumikha ng problema sa real estate sa Dubai. Dumating ito sa ibabaw ng isang problema sa real estate na umuunlad na at pinabilis nito ang timeline mula taon hanggang linggo. Ang mga luxury penthouse na nakalista sa mga presyong lumikha ng mga international na headline ay nakaupo ng walang mga mamimili. Ang mga proyekto ng developer na naibenta ng off-plan sa mga mamumuhunan ng Golden Visa, mga proyekto na ang halaga ay palaging, sa isang bahagi, isang function ng premium ng kumpiyansa na nakakabit sa merkado ng Dubai, ay ngayon ay collateral sa isang sitwasyong pinansyal na hindi kailaman na stress test ng kanilang mga mamimili laban sa senaryo na kasalukuyang nagaganap. Ang minimum na pamumuhunan na $550,000 na binili ang Golden Visa ay ngayon ay isang asset sa isang merkado kung saan ang direksyon ng paglalakbay ay malinaw at ang paglabas ay hindi diretsyo. At ang mga taong kailangang magbenta ng madalian ay ang mga taong may pinakamababang kapangyarihan sa pakikipagnegosasyon. Iyan ang pinakamatandang dinamiko sa mga merkado ng asset na nahihirapan at ito ay nagaganap sa Dubai ngayon na may partikular na kalupitan na nakakabit sa mga sitwasyon kung saan ang asset na ipinagbibili ay binili hindi para sa pinansyal na kita nito, kundi para sa pakiramdam ng seguridad na dapat nitong ibigay. May isang babae, isang mamamayang Ruso, isang negosyante sa teknolohiya, isang taong nagtayo ng isang tunay na matagumpay na negosyo at inilipat ito sa Dubai noong 2022 nang ang mga opsyon na magagamit niya ay lubhang lumiit. Bumili siya ng isang penthouse sa Palm Jumeirah sa halagang $2.4 milyong. Inilista niya ito para sa pagbebenta 6 na linggo na ang nakalilipas sa $2.1 milyong na tumatanggap na ng pagkalugi na kinakalkulana na ang paglabas ay mas mahalaga kaysa sa paghawak. Nagkaroon na siya ng 3 pagbisita. Walang mga alok. Sinasabi sa kanya ng mga ahente na ang mga mamimili na aktibo sa merkado na ito 3 buwan na ang nakalilipas ay hindi na aktibo. Ang mga mamimili na pumalit sa kanila ay gumagawa ng mga alok sa mga presyong hindi niya matatanggap ng hindi pinapatunayan ang isang pagkalugi na nagbabago sa kanyang posisyon sa pananalapi sa mga paraang hindi pa siya handang harapin. Hindi siya desperado sa karaniwang paraan ng paggamit ng salitang iyon. Hindi siya hindi makakain o makakabayad ng kanyang mga bayarin. Ngunit nararanasan niya ang partikular na pinansyal na desperasyon ng isang taong bumuo ng isang plano sa paligid ng isang hanay ng mga pagpapalagay at ngayon ay pinapanood ang mga pagpapalagay na iyon na nabibigo ng sunod-sunod. Bawat isa ay may kasamang isa pang antas ng kalayaan, isa pang option, isa pang ruta ng paglabas na hindi niya namalayan na umaasa siya hanggang sa hindi na ito magagamit. Maganda ang penthouse, ang tanawin mula sa sala, sa kabila ng tubig patungo sa isang skyline na mukhang, mula sa malayong ito, tulad ng hinaharap, ay pambihira. Ito rin sa ngayon ay mas mababa ang halaga kaysa sa binayaran niya para dito. Sa isang merkado na gumagalaw sa isang direksyon,
Sa isang lungsod na hindi na kung ano ito noong nagpasya siyang tawagin itong tahanan. Ang real estate ng UAE ay nag-aambag ng 17% ng pambansang GDP. Ang bilang na iyon, sa isang umuusbong na merkado na may mga kumpiyansang dayuhang mamimili, ay kumakatawan sa isang matagumpay na diversifikasyon, palayo sa pagdepende sa langis. Eksakto ang pagbabagong pang-ekonomiya na hinahabol at inaasahan ng Dubai sa loob ng 30 taon. Sa isang merkado kung saan ang mga dayuhang mamimili ay sinusubukang umalis at ang premium ng kumpiyansa ay bumababa sa totoong oras, ang parehong 17% ay kumakatawan sa isang sistematikong panganib sa konsentrasyon sa isang sukat na kinakaharap ngayon ng mga tagaplano ng ekonomiya ng UAE ng walang luho ng oras. Kapag ang uri ng asset na nag-angkla sa 17% ng iyong pambansang output ay napapailalim sa isang confidence shock na ganito kalaki, ang mga kahihinatnan ay gumagalaw sa mas malawak na ekonomiya ng may bilis at komprehensibo na walang tugon sa patakaran ang maaring ganap na masipsip sa maikling panahon. Hindi ito problema ng Dubai. Mahalagang sabihin iyan ng malinaw dahil ang katotohanan sa pananalapi na inihahayag ng Dubai ngayon ay hindi isang katotohanan tungkol sa Dubai. Ito ay isang katotohanan tungkol sa bawat ligtas na kanlungan sa pananalapi na umiral kailanman. Tungkol sa Beirut noong 1975 na siyang pinakasopistikadong sentro ng pagbabangko sa mundo ng Arab, ang Paris ng Gitnang Silangan, ang lungsod kung saan itinatago ng pinakamayayamang pamilya sa rehiyon ng kanilang pera at ang kanilang pangalawang tahanan, at ang kanilang kumpiyansa na ang sistemang pinansyal ng Lebanon ay permanenteng nakahiwalay mula sa tunggalian na nakapaligid dito. Hanggang sa umaga ay wala na ito. Ito ay isang katotohanan tungkol sa Kuwait City. Noong 1970 kung saan bumagsak ang mga halaga ng real estate sa magdamag, nang ang palagay ng katatagan ay naalis ng isang pangyayaring geopolitical na walang sinuman sa merkado ng ari-arian ng Kuwait City ang nakapagpresyo ng sapat. Ito ay isang katotohanan tungkol sa Hong Kong noong 1977 at muli noong 2019 kung saan ang confidence premium na naitayo sa bawat uri ng asset sa loob ng mga dekada ay nagsimulang humina habang nagbabago ang kapaligirang pampulitika at ang kapital na dumating batay sa isang hanay ng mga palagay ay nagsimulang umalis batay sa isa pa. Ang pattern ay palaging pareho. Ang isang lungsod ay bumubuo ng isang pagkakakilanlang pinansyal sa paligid ng isang pangako ng katatagan. Ang pangako ay umaakit ng kapital. Ang kapital ay nagtatayo ng infrastruktura, real estate, mga institusyong pinansyal, at isang ecosystem na nagpapatibay sa orihinal na pangako. Ang lungsod ay nagiging tunay, isa sa mga pinakadinamikong kapaligirang pinansyal ng panahon nito. At pagkatapos, hindi palagi, ngunit may regularidad na ginagawang imposibleng balewalain ng kasaysayan ng pananalapi, ang geopolitical o struktural na kaganapan ay dumating na ang confidence premium ay hindi kailanman aktwal na napresyuhan upang masipsip. Hindi ang Dubai ang unang lungsod na makakatuklas nito. Hindi ito ang huli. Ang nagpapatangi sa bersyon ng Dubai ng kwentong ito, ang dahilan kung bakit sulit itong panoorin at unawain nang may buong atensyon ng sinumang nagmamalasakit sa kung paano gumagalaw ang kapital at kung saan talaga nabubuhay ang kaligtasan, ay ang katumpakan kung paano binuo ng Dubai ang pangako nito. At ang bilis kung saan ang katumpakan na iyon ay kumikilos laban dito. Dahil ang mga taong nakulong sa Dubai ngayon ay hindi aksidenteng nakulong. Nakulong sila sa lohikal na konklusyon ng mga desisyong ginawa nila.
Pinili nila ang Dubai dahil nakakahimok ang argumento. Namuhunan sila dahil sinusuportahan ng mga numero ang pamumuhunan. Nagtayo sila ng buhay pinansyal dito dahil ang bawat senyales na ipinapadala ng merkado ay nagsasabi sa kanila na ito ang makatuwirang bagay na dapat gawin. At ngayon nakaupo sila na may 550,000 dolyar ng hindi likidong real estate sa isang bumababang merkado. Pinapanood ang mga presyo ng eroplano sa mga teleponong nagpapakita rin sa kanila ng pagbaba ng halaga ng kanilang portfolio. Sa isang lungsod na ang sentro ng pananalapi ay tumatakbo gamit ang mga skeletal na tauhan, sinusubukang kalkulahin ang isang paglabas mula sa isang sitwasyon na ang 550,000 dolyar ay partikular na dapat pigilan sila na mapunta. Iyan ang panghuli at mapaminsalang ironiya ng Golden Visa. Ito ay ibinenta bilang isang estratehiya sa paglabas, isang paraan palabas sa kawalang tatag ng mga bansang pinagmulan, isang paraan palabas sa mga punitive tax regimes, isang paraan palabas sa kawalan ng katiyakan sa politika. Ito ay naging isang estratehiya sa pagpasok na walang garantisadong paglabas. Dinala nito ang mga tao papasok. Itinatag nito ang kanilang pananalapi. Itinali nito ang kanilang mga ari-arian sa iisang jurisdiksyon. At nang ang jurisdiksyon na iyon ang naging pinagmumula ng kawalang tatagan na sinusubukan nilang takasan, ang visa na dapat sana ay ang kanilang kalayaan ang naging dokumentong tumutukoy sa kanilang pagkakalantad. May prinsipyo sa pananalapi na tinatawag na concentration risk. Ito ang panganib na nakakabit sa anumang portfolio, anumang estratehiya, anumang buhay pinansyal na masyadong mabigat, patungo sa iisang asset, iisang merkado, o iisang palagay. Ang sari-saring mamumuhunan, ayon sa prinsipyo, ay ang matatag na mamumuhunan. Dahil kapag nabigo ang isang palagay, ang iba ay patuloy na nananatili. Ang Golden Visa, sa likas na katangian nito, ay isang instrumento ng konsentrasyon. Pinagsama nito ang mga asset sa isang merkado ng real estate. Pinagsama nito ang paninirahan sa isang jurisdiksyon. Pinagsama nito ang buong lohika ng kaligtasan sa pananalapi sa kakayahan ng isang lungsod na manatili kung ano ang lagi nitong ipinakita. Ang Dubai ay hindi na kung ano ang ipinakita nito. Ang 1.2 trilyong dolyar sa DIFC ay hindi nawawala sa isang iglap. Ang kapital sa ganitong sukat ay mabagal, maingat na gumagalaw sa pamamagitan ng mga legal at estrukturang pinansyal na idinisenyo upang magbigay ng katatagan at ngayon sa kabaligtaran ay nagpapabagal sa paglabas ng mismong mga taong kailangang kumilos ng mabilis. Aalis ang pera. Nagsisimula na itong umalis. Sa tahimik na mga desisyon sa muling pagbabalanse ng portfolio ng mga tanggapan ng pamilya, sa binagong mga timbang ng panganib ng mga institutional investor, sa mga pribadong pag-uusap na nangyayari ngayon sa pagitan ng mga wealth manager at kanilang mga kliyente, tungkol sa kung ano ang hitsura ng naaangkop na pagkakalantad sa mga asset ng Gulf sa isang mundo kung saan ang Gulf ay hindi na kung ano ito noong nakaraang taon. Nakakatanggap ng mga tawag ang Singapore. Nakakatanggap ng mga tawag ang Geneva. Ang infrastrukturang pinansyal ng mga lungsod na nagpoposisyon sa kanilang sarili bilang susunod na lohikal na destinasyon para sa mga kapital na umaalis sa Dubai ay humahawak ng mas maraming papasok na katanungan ngayon kaysa noong isang buwan. Ang kapital ay walang iba kundi ang kakayahang umangkop. Ngunit ang mga tao ay hindi kasing angkop ng kabisera. Ang pamilyang lumipat sa Dubai 3 taon na ang nakalilipas. Ipinasok ang kanilang mga anak sa mga paaralan, nagtayo ng negosyo, bumili ng real estate, at bumuo ng isang buhay sa paligid ng palagay na ito ay isang permanenteng desisyon.
na ang pamilya ay hindi isang line item sa isang ehersisyo ng portfolio rebalancing. Sila ay mga tao sa isang lungsod na nagbabago sa ilalim nila. Sinusubukang gumawa ng mga desisyon sa ilalim ng mga kondisyon ng kawalan ng katiyakan gamit ang mga asset na hindi gaanong likido kaysa sa kailangan nila at isang labasan na mas mahal kaysa sa kanilang naisip. $550,000 ang bumili sa kanila ng Dubai. At ang Dubai, ngayon, sa partikular at hindi maibabalik na sandaling ito, ang isang lugar na hindi nila matatakasan. Hindi iyon isang headline. Hindi iyon isang pagmamalabis. Iyon ang pinansyal at pantaong bunga ng isang pangako na palaging sa ilang antas ay nakasalalay sa isang hanay ng mga pagpapalagay na nananatiling totoo. Ang mga pagpapalagay ay hindi na totoo. Ang pangako ay hindi na natutupad. At ang kapalit ng pagtuklas na sa mga ari-ariang hindi likido, sa mga mamahaling paglipad, sa partikular na paralysis sa pananalapi ng mga taong nagtayo ng lahat sa isang lugar, at ngayon ay kailangang lumipat, ay binabayaran ngayon sa totoong oras ng mga taong lubos na naniwala sa kwentong isinalaysay ng Dubai tungkol sa sarili nito. Pinapanood ang pag-update ng mga presyo ng eroplano sa isang screen. Ang pinakamurang upuan papuntang London ay $15,000. 3 buwan na ang nakalilipas, 800 ito. Mayroon silang $550,000 na nakatali sa isang apartment na hindi nila maipagbili. Sa isang gusaling hindi pa tapos, sa isang pamilihan kung saan umalis na ang mga mamimili. Ang visa na binili nila upang makatakas sa kawalang tatag ng mundo ang siyang eksaktong dahilan kung bakit hindi nila ito maiwan. Hindi sila mahirap. Hindi sila malas. Sila ang mga taong sumunod sa lahat ng sinabi sa kanila ng sistemang pinansyal at sila ay nakulong. Ito ang Dubai noong 2026 at hindi nag-iisa ang pamilyang ito. Mayroong isang numero na nasa sentro ng buong kwentong ito. $550,000. Iyan ang minimum na puhunan na kinakailangan upang bumili ng UAE Golden Visa. 10 taon ng legal na paninirahan, 10 taon ng santuwaryo, 10 taon ng pag-access sa isang ecosystem ng pananalapi sa mundo, na gumugol ng 2 dekada sa pagkumbinsi sa pinakamayayamang tao sa mundo na ang kasaysayan ay hindi makakarating sa kanila dito. Daan-daang libong tao ang nagbayad nito. $63 bilyong na pribadong kayamanan ang pumasok sa UAE noong taon bago magsimula ang tunggalian. 9,800 milyonaryo ang dumarating bawat taon, higit pa kaysa sa anumang ibang destinasyon sa mundo. Ang pera ay hindi maingat na dumarating. Dumarating ito ng may lubos na kumpiyansa ng mga taong tumingin sa bawat magagamit na senyales at napagpasyahan na ang Dubai ang makatwirang pagpipilian.